resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Maraming salamat ating kaibigan, mga kababayan, mga ating mahal na mga kasama nandito ngayon sa ating rally para pagsabihan ang ating House of Representatives sa kanilang pambabastos ng isang congressman na wala man lang katorya-torya ang kanilang dahilan na isuspende. Lalo na kilala ko yung tatay ni Kiko Barsaga, isang magiting na congressman, kasabay ko sa Kongreso. At ang pinakamasama nito na sa ginagawa nila dito sa bata na congressman, yung tatay pa naman miyembro at mataas naging presidente nung partido na siya mismo nagpatanggal sa kanya. So gano'n na ka-barbaric, gano'n na kasama ang politika sa ating bansa, mga kababayan. Kaya nananawagan po ako sa sambayanang Pilipino, sa ating mga sundalo at sa ating mga kapulisan, pakinggan nyo ang hinaing ng ating taong bayan. Pakinggan nyo ang bawat sinasabi ng inyong mga kamag-anak, ng inyong kapatid, ng inyong magulang. Iisa lang ang hinaing nila. Wala nang kredibilidad ang namumuno ng ating bansa. Unang-una, mga kababayan, ngayon, buwan ng Disyembre, panahon sana na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng happy-happy. Pero ultimo, yung Noche Buena, pinag-aawayan pa kung kasya ang 500 pesos o hindi. Noong panahon ng ibang administrasyon, walang napag-isip kung ang pera na kinikita ng isang ordinaryong pamilya ay magkasya ba. Kasi ang bilihin ay mura lamang. Mayroon kang mabibili sa palengke, hindi naghihirap ang taong bayan. Pero dahil dito sa napakatinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa, hirap na hirap, apektado ang buong ekonomiya, apektado ang hanapbuhay ng bawat Pilipino, mga kababayan. Kamakailan lang, may pinalabas na balita na ang ating hunger ay sobra ng tumaas. Ang ating value ng ating stock exchange, bumagsak ang valor ng bawat shares of stock dyan sa ating stock exchange. Ang ating dolyares versus pesos, ang isang 60 pesos ay equivalent na lamang ng $1. So, lalo na ngayon, bababa pa yan dahil ang Christmas season, malaki ang importation ng ating bansa. Hindi lamang 60, 1:60, kundi bababa. So, hirap na hirap. Kaya nga, hindi ko pahabaan ang ating talumpati. Isa lamang ang panawagan ngayon. Marcos, alis dyan. Ama! Marcos, mag-resign na po kayo. Wala na po kayong karapatan
na mamumuno sa sambayanang Pilipino, sa gobyerno, dahil sa salaysay ni Saldico, mga kababayan, I have a personal knowledge sa nangyari ni Saldico sa relasyon niya kay Romualdez, kasi pareho ko silang mga kumpare at witness po ako sa relasyon nilang dalawa. Mga kababayan, lahat na sinasabi ni Saldico is based on his personal knowledge. Ang nasa utak ngayon ng ating mga kababayan, isa lang yung mastermind, kundi si Marcos Bangag Jr., mga kababayan. Siya mismo ang nagsingit sa kanyang order, nagsingit si Saldico ng 100 bilyon pesos. At dahil doon, kumita siya ng 25 bilyones ka pesos. Sobrang laki. Maliban doon sa transaksyon sa Bulacan na ginawa mismo ng district engineer at sa kanyang mga kasama, kumita, sabi ni Saldico, siya may personal knowledge kasi siya mismo ang nag-deliver ng 51 billion kay Marcos at Romualdez. Kaya tayo mga Pilipino, bakit po tayo naghirap? Dahil binulsa ni Marcos ang pera ng sambayanang Pilipino, mga kababayan. Tama! Kaya wala na tayong ibang paraan pa kundi manawagan at baguhin na ang gobyerno natin dahil wala ng kredibilidad na mamuno pa si Marcos Jr. Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Base sa papeles, yung tinatawag na General Appropriations Act, kung matino at honest si Marcos Jr., kung ikaw ang namuno sa ating bansa, papayagan mo kaya? Hindi! Ang insertion aabot ng trilyon magmula ng 2023, 2024, 2025, base sa National Expenditure Program na pinasok ng Malacanang sa Kongreso, ilang bilyon lamang. Noong naaprubahan na ang General Appropriations Act, sobra-sobra ang patong sa National Expenditure Program. Doon sa tinatawag na insertions na siningit nila sa Bicameral Conference Committee. At itong insertion na ito po yung ginugol na pera papunta sa Department of Public Works and Highways, at siya po ang inimplementar ng mga proyekto na walang saysay kasi nagiging ghost project. At ilang salapi ang kinita ni Marcos Jr. at ni Saldico at ni Romualdez. Bilyon-bilyon po since 2023, 2024, and 2025. So, doon pa lamang po tayo ibabase natin, maski walang saysay or salaysay si Saldico, doon pa lamang sinasabi na ni ex-Justice Tony Carpio when he signed the General Appropriations Act, he owned it. It was his responsibility dahil pinalusot niya ang napakalaki na insertion from 2023 to 2025 lamang 1.3 trillion pesos. Kung 20% lang ang kunin mo doon, ilang bilyon ang nabulsa. Hindi bababa sa 250 billion pesos na binulsa ni Martel, ni Marcos, ni Saldico
at ang mga kasabwat nilang mga kongresista na mga contractors, mga kababayan. So, wala na po tayong padalos-dalos pa, kundi isa lamang ang may responsibilidad, ang nagmaniobra nito lahat, kundi itong bangag na Pangulo. Sabi ng kanyang kapatid, magmula pang bata sila, nagdudroga na ito si McCoy Jr. At hanggang ngayon, base sa isang malapit at nakakatanda na kapatid, hanggang ngayon nagdudroga pa. So, papayag ba tayo na kung saan-saan napapunta ang ating panggobyerno, kulang-kulang na lang, isang maliit na lang na tulak, mahulog na po tayo sa bangin, mga kababayan. Kaya, hindi ko na taasan pa, at andito ang aking kaibigan, si Ka Eric. Siya ang magsasabi ng marami pang basbas or marami pang mga sasabihin sa ating mga kababayan. So, mga kababayan, isa lang ang panawagan ngayon. Marcos, resign. Marcos, umalis ka na dyan sa Malacanang. Ibigay mo na sa tama na pamamalakad kasi wala ka ng kredibilidad dahil ikaw ang mastermind sa lahat na nakawan sa ating gobyerno. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po, Attorney Jing Paras.